Hi guys, ayan, so for today's video, medyo sobrang importante sa akin ng video na to guys, kasi alam ko marami sa inyo na nagtataka bakit ako umuwi ng Pilipinas before, and isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko rin siya masabi, and kasi nga diba guys, yung mami ko is may sakit. Hindi ko siya masabi guys sa vlog ko kasi yung mom ko kasi lagi nanonood ng mga vlogs ko, and walang pinapalampas yun. Kahit siguro yung mga luma ko pang video talagang pinapanood nun. Kaya isa sa mga reason kung bakit hindi ko muna masabi sa inyo kung anong dahilan bakit talaga ako umuwi. Lagi ko lang sinasabi sa vlog ko na may importante lang akong gagawin at saka may sakit si mama, which is pinaka main reason talaga guys kung bakit ako umuwi ng Pilipinas is kasi talaga si mama. Kumbaga sinasabi ko lang sa vlog ko that time na meron akong kailangan ayusin sa mga documents ni Emma, which is hindi totoo yan guys. Ayoko lang kasi mapanood ni mama or malaman ni mama na talagang main reason ko is para sa kanya. Well, para sa akin guys, sa totoo lang guys, sobrang bigat para sa akin kasi that time na malaman namin na may sakit si mama, talagang sobrang hirap, sobrang bigat, na hindi namin na-expect na ganun agad yung nangyari, no? Yan, kaya ngayong video guys, yun nga, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit talaga ako umuwi. Is kasi si mama guys may cancer. So stage 4 siya. Ang cancer ni mama guys is pancreas, no? Yan, nabanggit ko na rin sa vlog ko yan, na may sakit siya sa pancreas. Pero ang totoo guys, may cancer talaga siya sa pancreas. Tapos nagkaroon na ng maraming infections dun sa lungs at saka sa liver niya. Kaya kung nakikita nyo guys si mama sa video niya is naninilaw. Even yung eyes niya talagang naninilaw na kasi nga may problema na yung liver niya. Ayan, sobrang bigat para sa akin to guys, kasi ngayon makakwento ko na sa inyo kung ano talaga yung nangyari at kung ano yung nangyari ngayon, which is guys, si mama wala na. Bisita ko. Yan, maalis na ako. Mamaya ulit. Si mama. Oh, si mama. Payat na payat. Lalakas na yan, nakita ka na eh. Vlog ko. Sama ka sa vlog. Lalakas na yan. Lalakas na yan siya kasi nakita ka niya. Kita niya yung apo niya. Kaya pwede na pumunta ng Canada. Paganda pang nanay ko, oh. Saan ang paganda, ma? Lipstick pa yan, foundation pa yan. Ready ka na? Ready ka na tusukan ng swero? Kaya na ayaw niya magpalagay ng swero. May trauma kasi to guys sa injection. Sayon, gusto nyo yung lumpia? Lumpiang toge? You want lumpia? Ha? Uwi na tayo. Kailangan alalayan. Payat-payat na. Kumakain kasi. So yun yung nakakalungkot. Sobrang bilis lang ng pangyayari.
ganito kasi yan guys. Siguro I think mga second week na October yon. This year lang guys, this year. Siya na yung mismong parang nakaramdam kasi si mama ng panghihina ng pagkain at saka namamayat siya. Then siya na rin mismo yung nagsabi na, Michelle, sabi niya, punta tayo hospital, papacheck up ako. Which is, guys, si mama, matatakotin talaga yon. Ayaw na ayaw niya nagpapacheck up siya. Pero nung time na yon, siya na yung nagsabi na dalhin siya sa hospital. Hindi naman dalhin, kumbaga magpa-check up sila. And yun nga, nagpa-check up sila sa probinsya namin sa Mindoro. And na makuha nga yung result, yun nga, sobrang taas ng sugar niya. So umaabot ang sugar ni mama guys ng nasa 500. Pinaka-maximum niya guys is nasa 590 ata. Which is nagugulat yung doktor kasi paano kinakaya ni mama yung ganun kataas. Maraming doon sa mga results niya guys, ang daming mga red. Sobrang dami, cholesterol mataas. Kasi nga siguro masyado na komplikado yung nasa tiyan niya. Pero nung time na yun, hindi pa namin alam na may sakit siya na gano'n. So, syempre, nag-aalala kami magkakapatid. Kasi kaming tatlo, nasa iba't ibang bansa. So, nag-usap-usap kami na sabi namin na kailangan natin iluwa si mama. And buti na lang din yung kapatid ko nga na babae, nandun siya sa Mindoro that time. So kasama niya si mama. So after siguro mga 2 days, niluwas agad namin si mama. Kasi nga guys, sa Mindoro kasi hindi pa ganun talaga kumbaga ka-high-tech yung mga ospital. Hindi pa ganun kaganda yung mga gamit. Kaya hindi naman sa hindi kami tiwala, pero mas niluwas namin siya sa Manila kasi alam namin na mas maraming magagaling na doktor. At saka syempre gamit. Tapos yun nga, pina-check up ulit namin siya, pinukunan ulit namin ng dugo, which is ganun pa rin, no? Kung ano yung result nung una, ganun pa rin naman ngayon. And then, yun nga, nung ma-check up siya sa pangalawang hospital nga, which is sa Manila, na-detect nga na ganun, sobrang taas pa rin talaga. Ang dami pa rin mga red na nakasulat na which is mataas nga yung mga yung mga result ng sa sugar niya, yung sa dugo niya, cholesterol, marami pa guys. Kaya naisipan ng doktor, sabi ng doktor, parang merong problema, parang gano'n. Baka pwede nating ipa-MRI, sabi sa amin ng doktor. So yun yung ginawa agad namin. So after 2 days, pina-MRI muna na. So, pasensya na guys, si Zion is nangungulit lang. So, yun nga guys, no. Nung pina-MRI namin siya, after a day, doon namin nalaman yung result. That time, nasa trabaho ako noon. Siyempre, hindi pa naman talaga namin na ganun yung result, no. So, sa amin lang, sana, yun nga, maano siya, kung umabot sa pag-insulin, so okay lang sa amin. Importante, okay si mama. Kasi nga, ang nasa isip namin that time is mataas na talaga yung sugar niya, kaya kailangan niya na mag-insulin. So, yun lang yung iniisip namin na sana okay si mama. Pero nung dumating nga yung time na sinabi ng doktor na yun nga, may cancer na si mama sa pancreas na stage 4 agad, doon na agad tumawag yung kapatid ko sa akin. So, nasa trabaho ako noon. Nung malaman ko, ang tawag agad sa akin ng kapatid ko, si mama may cancer. Stage 4 agad, ganyan. Kailangan mo nang umuwi. Sabi agad sa akin ng kapatid ko. So, that time guys, sobrang hindi ko alam ang gagawin ko. Halos umiyak agad ako habang nagtatrabaho. Halos hindi ko na tinapos yung trabaho ko. Nagpaalam na agad ako sa team lead ko. And pinayagan naman agad ako. Siyempre, nauunawaan naman nila yung ganung sitwasyon. Kaya pinaalis nila agad ako. Pinauwi na nila agad ako. Hindi ko na tinapos yung ginagawa ko. So, medyo magulo yung isip ko that time. Kasi ang bilis, sobrang bilis. Parang sasabihin agad ng doktor sa amin na 4 to 5 months na lang si mama. So, lahat kami guys, magkakapatid, pinsan, kapatid ni mama, talagang
nawin ng lahat sa ganung balita. Nakakalungkot kasi malalaman mo agad na parang tinaningan na agad yung nanay mo. Na sobrang bigat para sa amin. Na parang kausap ko lang siya lagi paggabi, tuwing gabi, tinatawagan ko siya. Everyday guys, walang, siguro magpamintis man, 1 araw, 2 araw na hindi ko siya tawagan. Pero halos palagi ko siyang kausap. Kausap namin ni Emma, ni Zion. Kasi nga, nag-iisa lang siya sa bahay. Although kasama niya naman yung asawa ng kuya ko sa taas ng bahay. Pero si mama na lang din talaga yung nag-iisa sa bahay. Then yung kapatid kong babae is pag ganun-ganon na lang Manila, Mindoro. That time, sobrang bigat talaga guys. Sobrang bigat. Na una agad iisipin mo, bakit? Paano nangyari? Wala namang nararamdaman si mama dati. Sobrang lakas ni mama. Although 77 years old na si mama guys, pero sobrang lakas pa nun. Namamalengke pa yun, naglalaba. So hindi namin yung na-expect na ganun agad yung mangyari. So basta lang lagi niyang sinasabi sa amin nung time na hindi pa siya nagpapa-check up. Yung nga parang mahina siya kumain. At saka nakikita namin talagang namamait si mama. Ang sabi niya lang, ang lagi niya lang sagot sa amin, mahina kasi ako kumain, kaya ganyan, namamait ako. Tapos yun na pala. So parang sabi ng doktor sa amin, imposibleng walang nararamdaman si mami niyo sa tiyan. Kasi pag pancreas kasi talagang mararamdaman mo yung sakit. Actually guys, si mama kasi ano yan eh, yung kung kaya niya magtitiis siya. Ayaw na sinasabi sa amin na may sakit, may nararamdaman siya. Ganon. Kaya para sa amin, mahirap yung ganon. Tapos hindi pa siya nagpapa-check up. Kasi nga, takot siya sa karayom. Ayaw niya nagpapakuha ng blood. Kaya that time guys, hindi ko talaga alam pa yung gagawin. Kasi gulong-gulo pa ako na parang malalaman mo agad na hanggang doon na lang yung mama mo, 4 to 5 months. Pero sabi ko nga sa mga kapatid ko, hindi, pa second opinion ulit tayo. Sabi ko sa kanila, baka, di ba, hindi naman natin masabi, malay lang naman natin na iba yung pagkakabasa. So, sinubukan ulit namin. At ang nangyari naman guys, medyo napasama naman. Kasi, nung time na pina-second opinion namin, actually, yung nag-second opinion hindi na taga-Pilipinas eh. Taga-Germany na. So, which is, kaibigan nata nung sister ko na sa internal siya. So, mas kabisado niya yung mga ganong sakit. At ang sabi naman sa kanya, nung time na pinakita ni ate yung result, yung MRI dun sa doktor nga na yun, ang unang sagot agad sa kanya, umuwi ka na. Hindi na magtatagal si mama mo. Parang ganun agad. So, yung iniisip namin na 4 to 5 months, mas napaikli guys. Mas napaikli siya. At ang sabi naman sa amin ay 5 to 6 weeks na lang si mama. 4 to 5 months o 5 to 6 months. Pero ngayon, nung sinabi ng doktor, ng pangalawang doktor, mas umikli pa pala. So lahat kami talaga guys, iyak na kami ng iyak. Especially kaming magkakapatid. Talagang hindi namin alam gagawin. Ako gulong-gulo pa rin that time. Sabi ko pa nga, sa totoo lang, sabi ko pa sa mga kapatid ko, ang hirap naman umuwi ng ganyan. Kasi parang, pagdating mo, alam mo na, hanggang ilang buwan na lang si mama o ilang linggo na lang si mama. Pero sabi ng mga kapatid ko nga, umuwi ka na, ganyan. Kahit mahal yung pamasahe mo, ganyan, umuwi ka na. And, syempre, thankful din ako sa mga tita ko, sa kapatid ko. Sila yung mga nag-push talaga sa akin na umuwi. Kasi nga guys, ako, sabi ko pa sa mga kapatid ko, alam ko siguro, baka naman, sabi lang naman niya na ganyan lang yung ikakatagal ni mama. Baka pwede pang mas humaba. Sabi ko, that time nga guys, sabi ko pa, gusto ko December ako umuwi. Para at least makasama ko si mama sa Christmas, saka New Year. Pero sabi ng tita ko, sabi ng ate ko, hindi, umuwi ka na. Sabi niya, mas magandang makita mo si mama mo na malakas pa. Kasi mahirap na, baka mamaya hindi natin masabi
baka yung time na gusto mo umuwi ng December is baka wala na si mama mo. Yun yung sabi sa akin ng tita ko, kasi nga daw siya that time, nung nabubuhay pa yung lola ko, yung nanay nila mama, isa rin daw sa mga pinagsisihan niya na umuwi siya kasi patay na. So wala na siya naabutang buhay. So ayaw mangyari sa akin ng tita ko yun na ganun yung mangyari sa akin. Kaya ayun, agad-agad guys, nag-decide na rin ako, bumili ng ticket nga. So parang 1 week lang ata guys yung pagitan ng pag-uwi ko tapos doon sa pagbili ko ng ticket. Kaya isa sa mga rin guys, syempre yung ticket ang mahal, sobrang mahal. Tapos dalawa pa kami ni Zion kasi si Emma hindi naman pwedeng sumama or hindi naman pwedeng iwan ko si Zion kay Emma kasi nga nag-aaral and bawal umabsent. Ay, hindi naman bawal, siguro hindi pwedeng umabsent si Emma na ganun katagal. So, umuwi kasi ako guys, almost 18 weeks ako, kasama na yung travel ko. Pero yung nakasama ko si Mama is almost 2 weeks guys. So, ayan, kung nakikita niyo yung mga vlog ko, halos 2 weeks ako nag-spend ng time para sa kanya. And which is masaya ako kasi nakasama ko si Mama ng malakas pa. And sabi ko sa kapatid ko na baka may himala pa. Sabi ko, kasi nakikita ko naman si Mama guys na feeling ko lumalaban naman si Mama, which is yun naman nakikita namin. Kaya sabi ko baka may himala pa, baka sana mapabuhay ni Mama. Tapos ang pinakamabigat lang din kasi sa akin guys nung time na umuwi ako, kasi alam ko na yun yung huling-huli ko siya makikita na buhay. Yun yung pinakamabigat guys. Masaya ako nung dumating. Talagang pinaramdam ko sa kanya lahat. Sinama ko si Zion, pinakita ko si Zion sa kanya. Kaya ako nakita niyo yung video guys na nung dumating kami ni Zion, sinurprise namin siya kasi hindi niya talaga alam na uuwi ako. Ang alam niya lang na uuwi ako. Ang alam niya lang guys na uuwi yung kapatid kong babae at saka yung kapatid kong lalaki kasi time talaga nila yun na meron talaga silang ticket na uuwi ng ganong month. Kumbaga wala pa sakit si Mama, talagang nakaschedule na uuwi na yun. Pero ako yung hindi. Kaya sinurprise ko siya guys. Kaya yung nakita ko yung tuwa niya na talagang sinalubong. Hindi niya ako sinalubong, kumbaga sinurprise ko nga siya sa guys. Pinapanood yung vlog ko na yun guys. Nakita ko yung kahit ngayon habang pinapanood ko yung video na yun, iiyak ako kasi doon ko nakita yung saya na nagulat siya na dumating kami. Nagulat siya na kasama ko si Zion. Kaya yun yung masakit. Yung pag-alis mo na, alam mo na yun na yung huling-huling mo siya makikita. Sobrang sakit guys, sobrang sakit. Kaya ngayon guys, mahirap pa rin sa akin kasi nga nandito ako sa Canada, hindi na ako makauwi. Hindi naman sa dahil hindi na ako makauwi. Kumbaga okay na rin naman ako kasi paano guys, tanggap ko na, kumbaga napaghandaan na rin naman namin yung pagkawala ni Mama. Ang importante sa amin guys is nakita ko si Mamang malakas. And sabi na rin naman ng mga tita ko, ng mga kapatid ko, if ever na dumating sa time, itong time na to, na nawala na si Mama, okay lang daw na hindi na ako umuwi. Kasi nga, importante, nakita ko si Mama at nakasama ko siya ng okay pa siya. At alam ko naman, maintindihan ako ni Mama. Kaya guys, sobrang bigat, sobrang bilis lang. Almost 6 weeks lang guys, pamula nung umuwi ako. Pamula nung nalaman namin na may sakit siya, na may cancer siya. Sobrang sakit guys. Na hindi namin talaga ina-expect na ganun lang siya kabilis. Sabi nga ng mga doktor, kung noon pa raw sana nagpa-check up si Mama, sana na-detect agad. Pero kasi guys, takot kasi lagi si Mama.
ayaw na ayaw kasi nagpapacheck up talaga. Which is yun yung mali. Kaya siguro guys, sa mga parents natin, siguro lagi nating iano sa kanila na dapat magpa-check up. Siguro every 6 months, ganyan. Kung mas maganda kung every 3 months. Kasi at least kahit papaano, kung magkaroon man or ma-detect man na may sakit, maaagapan agad. Sa amin kasi guys, hindi. Ang huling hospital pa ni mama, I think parang 10 years ago. So yun yung nagkaroon siya ng vertigo, parang ganun. After nun, ginaulit siya ng pa-check up. Kaya ngayon, ayan, so yun yung nangyari nga guys. And yes, alam ko namang masaya na si mama kasi kasama niya na si papa. And kami naman magkakapatid is okay na rin naman. At isa pa nga pala guys na nakakalungkot din di ba nga kinuna namin siya ng visa kasama yung kapatid ko, na-approve na yun guys. And the time na umuwi nga ako, lagi yung sinasabi sa akin, magkano ba yung ticket sa Canada, ganyan. Tapos ang plano niya pa February guys, February. Kaya nung time na sinasabi niya yun, na parang mas nalulungkot ako kasi gusto niya makapunta rito, gusto niya makasama kami ni Zion. Pero hindi namin masabi sa kanya kasi guys na may cancer siya, kasi ayaw na rin namin dagdag isipin niya pa yun at lalo siyang malungkot. Kaya sinikreto namin guys yung sakit na yun. Basta importante sa amin, pinasaya namin siya. Naging kompleto kami magkakapatid. Kasama siya, kasama yung mga pinsan ko na galing ng ibang bansa. Lahat nag-uwian yun guys, pati mga tita ko nag-uwian din. Yun yung guys, yun yung masaya. At least parang reunion na rin namin. And nakasama namin si mama ng okay pa. Ayun, pasensya na guys, medyo nagkaroon tayo ng konting iyakan kasi hindi ko rin mapigilan guys talaga. No? So guys, pauwi na tayo. Alis na tayo ng Mindoro. Diyan na ako. Kasi sayang ang araw ni Michelle. Huwag lang kasi sugar. Huwag lang kasi lang talaga eh. Mapapunta na tayo dun sa labas. Upo ka muna. Hindi, doon na tayo sa labas. Aalis na rin sila eh. Kasi may nabol yung barko. Tanong mo na lang kay